Eto na, sa wakas, Sara Lustay Duterte, ikukulong na ang sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, bigla ang pangyayari ito. Aba, ay talagang ayon ho dito sa ibabahagi ko sa inyo na mainit-init pang balita. Ay kulungan ho ang bagsak ni Sara Lustay Duterte at kinumpirma pa, mga kaibigan. Ay, Himas Rihas, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo. Sabay-sabay nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, eto na! Ito ang inihintay ng taong bayan na ang makulong itong si Sara Lustay bilang kabayaran sa kanyang mga kinakaharap na katiwalian o ano pa mang hindi magandang gawain bilang Vice Presidente kuno. At kung tinatawag lang itong Vice Presidente, kung tawagin, nagtatago sa pangalang Vice Presidente na sayang lang ang pinapasweldo dito ng taong bayan sa pamamagitan ng tax dahil hindi naman ito nagtatrabaho, kaya deserve niya na ikulong na dahil at nang sa ganon makatikim naman ng magandang supli ang ating Republika ng Pilipinas sa taong bayan. Yan yung inutang ni Sara Lustay Duterte na ang supli ay kulungan ang bagsak. Heto ho, mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Pakinggan po natin, mga kaibigan, kapag mayroon po kayong pagkakataon. Heto. Naniniwala si Senadora Amy Marcos na si Justice Secretary Boying Rimulya na ang itatalagang ombudsman para may pakulong umano si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kaibigan, maliwanag po. May nabanggit agad na para maipakulong itong si Sara Lustay Duterte. Ang complete details mga kaibigan, ito, huwag kayong bibitaw dahil ito na ang matinding sasapitin ni Sara Lustay Duterte. Tingnan po natin ang kumpirmasyon. At mismong ang kasamahan niya pa na senador ang nagkumpirma na ikukulong na si Sara Lustay Duterte. Bago ho ako magpatuloy, gusto ko munang hingin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na ikulong na itong si Sara Duterte bilang kabayaran sa mga gawain niya na hindi maganda? O any reaction sa comment section, inaanyayahan ko po kayo at karapatan nyo magbigay ng anumang public opinion. Eto, nako, mas matindi ho ito. Mga kaibigan, eto na ang kumpirmasyon na kulong si Sara Duterte. Sara Duterte, kanina inilabas na ang short list ng mga pagpipilian sa pagka-ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kapilang si Justice Secretary Boying Rimulya sa 7 pangalan na pinagpipilian ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos para maging susunod na ombudsman. Kanina, inilabas ng Judicial and Bar Council ang shortlist matapos ang halos 2 buwang screening at public interviews. Bukod kay Rimulya, kapilang din sa shortlist sina Michael Aguinaldo, dating COA Chairman at ngayon ay Philippine Competition Commission Head, Supreme Court Associate Justice Samuel Gaerlan, Deputy Executive Secretary Annalisa Logan, Retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Justice Michael Frederick Musni at PhilPost Chairman Stephen Cruz natanggap na ng Ayun mga kaibigan, maliwanag naman po, usapin muna ng ombudsman at sa bandang gitna nitong ating tinatalakay ay dito natin bibigyan ng complete details kung paano ikukulong si Sara Duterte and connection sa usapin ho ng kaso diyan ho sa ombudsman. Ito,
Aso ang listahan at inaabangan na lamang ang pinal na desisyon ng Pangulo. Ang mapipili ni PBBM ang papalit kay Samuel Martires na nagretiro noong Hulyo. Ayon sa batas, may hanggang October 30 ang Pangulo para magtalaga ng bagong ombudsman. Matipid naman sa payag si Remulla sa isang ambush interview. I'll still be reporting for work here for sure. Tomorrow, tingnan natin how it goes. I think the shortlist was submitted already. But that's all I know. Wala pa akong update. It's a work in progress. Mandato ng ombudsman na imbestigahan at panagutin ang mga opisyal ng gobyerno sa mga kaso ng katiwalian. Sa Facebook post ni Senator Amy Marcos, sinabi niya ngayong Lunes nakatakdang hirangin si Remulla bilang ombudsman. Bagay. Nako, ay kaya pala naman nataranta na eh. Itong si Sara Lustay Duterte at itong mga kaibigan niyan senador, nataranta na ho. At alam niya na makukulong si Sara Lustay Duterte. Paano mo nasabi? Ito ho. Na hindi nangyari. Nauna nang giniit ng senadora na may mas malalim daw na dahilan kung bakit si Remulla ang itinutulak para sa pwesto. There is a very ominous reason. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Balak daw ipakulong si Vice President Sara Duterte, pati na ang gaya ng senadora na kaalyado ng mga Duterte. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. Nauna nang sinabi ni Remulla na hindi siya magpapagamit sa politika sakaling siya ang maging ombudsman. Nagbabalita mula Ay, rin na ho. Hindi nakalusot, mga kaibigan. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Napakaliwanag naman po dyan na kinumpirma nitong kapatid ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Yan si Senadora. Kilala nyo yan. Ayaw ko nang banggitin ang apelyido. Na kinumpirma nitong Senadora na kapatid ng ating Pangulo na ang layunin ng italaga kung bakit itatalaga bilang bagong ombudsman itong si Remulla ay upang ikulong si Sara Lustay Duterte at kasuhan ng plunder. Di ba? Talagang hindi ako ang may sabi. Hindi rin may sabi ang pamahalaan na ikukulong si Sara Duterte. Sila ho kampo ni Sara Duterte ang nagsabi na ikukulong si Sara Duterte at kakasuhan ng plunder. Ay Nobel recommendation. Walang kaukulang piyansa. Katulad ni Gloria Arroyo, Joseph Estrada, Jengo Estrada, Bong Revilla, yung mga kasong plunder noon na napawalan sala lang. Saka natin talakayin yung napawalan sala lang yan. Dito muna tayo kay Sara Duterte. Ano ang masasabi nyo? Paniwala po ba kayo o maniniwala kayo na ito ay makukulong kapag naging ombudsman itong si Remulla? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Nataranta na ho si Sara Duterte at ang kanyang mga kasamahan na mga senador. Muli kong inuulit, ang sabi nila, kampo ni Sara ay makukulong si Sara Duterte. Ay deserve mga kaibigan, dahil yung mga ombudsman na nakaraang ombudsman, kilala nyo yan, ay bata ni Digong Duterte. Siya ang nagtalaga na may kinikilingan, kaya't hindi niya makasuhan at inuupuan ang mga kaso diyan sa ombudsman. Kaya ito ho ay pagkakataon na naniniwala ho ako na itong si Remulla kapag itinalaga na ombudsman, maniwala kayo sa hindi. Kasong plunder kay Sara Duterte at hindi lang ho kay Sara Duterte basta't may ebidensya. Kakasuhan ho ng ombudsman at ipapakulong kapag mayroong matitibay na ebidensya. Dahil yan ho ang layunin, yan ho ang trabaho ng ombudsman. Itatak nyo sa kukuti nyo, kampo ni Sara Duterte. Trabaho ng ombudsman nang ganyan magpakulong ng mga korap katulad ni Sara Lustay Duterte. Ulungan ang pagsahod. Sa like ko sa video na ito, maraming salamat.
Bye-bye. Palakpakan.